Ayan, medium yung isa. So, stew natin. Ito natin doon. Ito na yung pinakamalaki kong palayo. Kaya, wala, mapaw na yung tubig. Bawasan natin yung tubig. Yan na pampalasa. Lasa. Yan, herbs, laurel, star anise, at saka cloves. Kulukan natin ng 3 hours. Yan. So, kulukan ng 2 hours. Still 5. Yan, pinalian ko na para hindi na sila makawala. Pinalian ko na. Yan. Para hindi na sila tumalon. Amoy ko na yung amoy ng mga herbs na ito. Ayan, balik rin natin. At king legs. Ayun. Maliit yung isa. Anong nangyari? Hindi pantay. Tapos, pagkatapos, i-bake natin. Okay. For the second time. Yan, moment of truth. Balik na rin natin para makrispy pa. Ay, hindi, tapos na pala dito. Hindi ko pala na-videohan yung pagbaliktad ko. So, ayan na. Tingnan natin kung ano ang resulta ng aking pork knuckles stewed and then baked para crispy. Hindi naman siya crispy, ano lang siya. Pinabrown ko lang siya. Para maganda yung kulay. Hindi katulad kanina. So, ayan na po ang ating pork knuckle. I-slice natin. Ayan. So, yung buto nito, hindi tinatapon kasi pwede pa yan ilagay daw sa mga soup kung nagluluto ako ng soup. Halimbawa, kanina, ginamit ko yan sa pagluto ng watercress kasi ang halo ko naman doon sa watercress is pork bones. So, parehong pork. So, inihalo ko na yan, yung bones. Para walang tinatapon, walang sinasayang ang mga Chinese. So, ayan na po ang resulta ng aking pork knuckle. Ta-da-da! Let's eat! Oh, i-slice muna natin yan. Ganyan ang kulay kasi na-marinate siya ng ilang ano rin. Na-marinate siya with salt and pepper. So, ganyan ang kulay. Parang na-preserve yung kulay. Hindi nag-iba yung kulay niya. So, ayan. Ayan na. Na-slice ko na. Sabi ng mga kumain, masarap daw. Tender. Juicy. See? Try nyo rin to. Masarap. Bye-bye!